katuhong mga sangkot nga sa mga maanumalyang flood control projects ng gobyerno, may nakareserba ng espesyal na lugar sa impyerno. Alamin natin ang buong detalye, matinutukan niya ni Bombo JC Galvez. May nakareserba ng espesyal na lugar sa impyerno para sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Itong iginiit ni Senator J.V. Ejercito kasunod ng pagsisiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng top 15 flood control projects contractors. There's a special place in the Hell Resort for those who are engaged in in flood control projects na talagang dinaya at talagang pinatong-patungan. May reserba para sa inyo. Naniniwalang senador na mayroong sikretong sabuatan sa naturang proyekto, dahilan kung bakit hindi natutugunan ang problema ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Ayon kay Ejercito, hindi matututo at madadala ang mga nasa likod ng paulit-ulit na irregularidad sa flood control projects kung walang makukulong at mapapanagot. Gate niya, walang natitinag dahil wala namang malalaking personalidad na nahuhuli at napaparusahan ng batas, kundi ang malilit na taong nagamit lamang. Well, tingin ko, kailangan talaga may managot, kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan yung magpakulong na talagang matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa, di ba? So kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Iminungkahi rin ni Ejercito ang regular na pagpapalipar o reshuffling ng mga district engineer batay sa pahig ni Senador Panfilo Lacson na nasa district level nagsisimula ang katiwalian. Ideally, ganun nga talaga. No? Pero si Secretary Bonoan, sa tingin ko, with this advanced age, I think he wants a legacy. Pero yung mga nasa baba niya, no? Malahat yan. Marami tayong naririnig. So, even the USEX, ASEX, director level, DE, diyan nagsisimula eh. Sabi ni Senator Lacson, corruption starts at the district level. No? So, yan ang mga dapat imbestigahan. But hindi natin simulan. I-reshuffle nyo, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko. No? Including us. Para wala ng familiarity. I-reshuffle nyo na reshuffle para walang familiarity. Para magkaroon din ng yun nga, malaking bagay kung walang familiarity, yung band, yung relationship kasi malaking bagay yan kung matatanggal. Naniniwala ang mambabatas na malaking tulong ang intervention ng pribadong sektor upang marisolba ang problema sa baha. With him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon ang hindi sa nasa sumisip-sip ako pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan na eh. Sabi ko nga kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, nako, di ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. Magugunit ang isiniwalat ni Senator Ping Lacson ang umano'y modus ng ilang mambabatas na sabay ring gumaganap bilang kontraktor sa mga flood control project na nagre-resulta sa overpricing at mababang kalidad ng mga proyekto. Ayon sa senador, sa ilalim ng passing-through scheme, pweresadong magbabayad ng kontraktor ng 5 hanggang 6% ng project cost kapag gagawa ng proyekto sa distrito kung saan kontraktor ang mambabatas o kamag-anak niya. Anya, otomatikong nababawasan ang pondo ng proyekto dahil dito at kapag isinama pang ibang mga bayarin at komisyon, lalong lumiit ang halagang napupunta sa aktual na konstruksyon. Sa pagtataya ni Lacson, kadalasan ay halos 40% na lamang na inilaang pondo para sa flood control o iba pang infrastructure project ang natitira matapos ang naturang modus at madagdag na bayarin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.